So hello everybody, this is your word focus, and I just want to share from what I shared during the Sunday service. Basically po, I taught in the 3 p.m. and the 5:30. So I did the Tagalog and the English, and I think for word focus, parang I'm led to do the Tagalog, no? Kasi nga makikita po niyo yung recording, nandyan pa rin po, pwede niyo pong i-check yung full na message sa Facebook o di kaya sa YouTube. So yun po yung gagamitin ko po, no, yung Tagalog version nitong mensaheng ito. So ang title po ng na-share ko po is Malago at Mabunga. At naniniwala po ako na yun po yung nais ng Panginoon sa buhay po natin bilang kanyang mga anak. Even as a church, we are celebrating 33 years. Ang nais ng Diyos ay tayo po ay patuloy na lumago at mamunga po sa ating mga buhay dahil ang ganda-ganda at ang laki ng plano ng Panginoon para sa atin. So, dyan po sa mga life groups po ninyo, maaari po ninyo na i-review at basahin po kung saan nanggagaling yung message na ito, which is in Mark chapter 4 verse 1 to 8. Ito po yung parable of the sower or ang talinghaga ng maghahasik, no? Ito po yung nakikita po natin or makikita po natin dyan sa Mark chapter 4 verse 1 to 8 na kung saan, if you're gonna look at it po, ang Panginoon po dito, meron po siyang shinare po na kwento or parable sa mga tao na sabi niya na meron daw pong isang magsasaka at ang magsasakang ito ay naghasik ng mga binhi. At naghasik siya ng binhi at meron pong 4 na klase ng lupa na kung saan yung mga binhi po ay napunta. No? Yung isang klase ng lupa ay yung matigang na daan, parang daanan. Kung sa atin dito sa Pilipinas, parang pilapil po yan sa fields. Yung pangalawa naman po ay yung mabato. Yung pangatlo po ay yung matinik, matinik at may mga dawag. At yung pang-apat ay yung mabuting lupa. At sabi po niya doon, yung una pong 3 mga klase ng lupa na yon ay nakakalungkot, hindi po tumubo yung seed o di kaya yung binhi na itinanim ng magsasaka. Pero doon po sa pang-apat, which is yung mabuting lupa, sabi po niya doon na tumubo yung yung pong binhi at nagkaroon po ito ng bunga, nagkaroon po ito ng prutas, naging mabunga po to, lumago po ito. At sabi po niya doon na some 30, some 60, and some 100-fold. So, yun po yung talinghaga. At a few verses down po, starting po in verse 14 until 20, mababasa din po ninyo doon kung saan in-explain po ni Jesus Christ yung anong meaning ng talinghagang yan. At sinabi nga niya doon na yung sower, okay, is, siya po yun ang ating Panginoon na gumagamit siya ng mga preachers, kagaya sa life group ninyo, yung life group leader ninyo, na siyang nagsuso or nagtatanim ng punla. Ano po yung punla? Ito po yung salita ng Panginoon. At yun naman pong mga lupa, yung 4 na klase ng lupa, ayan po ay naihahalin tulad sa ating puso, na ang puso daw po natin ay kagaya ng mga lupa na kung saan tumatanggap ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang nais ng Diyos na pag tinanim po niya ang kanyang punla sa puso natin, na ang puso po natin ay parang mabuting lupa na kung saan nagkakaroon po ng paglago at pagkabunga. No, yun po yung nais ng Panginoon. Yun nga lang, may mga pagkakataon na ang puso ng tao ay, alam mo yun nga, nagiging matigas na parang daanan, o di kaya mabato. Now, dahil puso natin ito, alam niyo ba na ang nais ng Diyos ay tayo ay mag-take responsibility sa kondisyon ng ating mga puso? Kaya nga doon sa Proverbs, basahin ko po sa inyo doon sa Proverbs chapter 4 verse 23 sa Kawikaan, ang puso may ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Okay? Guard your heart with all diligence, because out of it springs the issues of life. So, I want to encourage you in your life group po. Pag-usapan po ninyo yung 4 na klase ng puso na yun. At ang maaaring question po natin, kasi sabi nga niya, yung matigas na puso, yung isa is yung punong-puno ng mga bato. Ano kaya itong mga bato na ito? Ito yung mga matitigas na bagay na para bang mga things in the past that has caused, hardness already na kailangan ma-break. No? Yung mga bato yan kailangan ma-break. Maaaring ito yung mga unforgiveness. Ito yung mga bagay na nangyari in the past na
bakit pa natin dinadala? Ang nais ng Diyos ay i-let go natin yan. Ako po, isa akong plantita, pagka nagtatanim po kami, or ako, naalala ko yung one time na nagtanim po kami ni Paul ng, yung bluegrass po sa aming, maliit po na garden sa yard namin. Maliit po actually. Maalala ko nung nagtanim kami, si Paul very diligent yan eh. Nilinis talaga namin yung soil, yung ground. Sabi ko, taniman na natin, okay na yan. Sa akin, okay na to. Sabi niya, hindi, tanggalin natin yung mga bato. Kasi, pagka nagkataon yan, sabi niya ganyan, hindi makakatubo yung tinanim natin. Tapos parang naalala ko nga, pinipreach ko, tapos hindi ko naman ginagawa. If literally, ginagawa ng isang nagtatanim yan or farmer, ganun din po sa puso natin. We take responsibility of our hearts. So, ano kaya yung mga bagay sa puso natin na pwedeng maging hadlang sa paglago ng mga punla? Tanggalin natin yan, isurrender natin sa Panginoon. Ganun din yung mga dawag, mga tinik at mga damo. Alam niyo, pag ikaw ay nagtanim ng halaman, ang tendency is meron ding mga sumasama na mga dawag, na mga damo. And what does a farmer do? Tinatanggal po niya yung mga damo na yan. Kaso nag-iingat siya sa pagtanggal kasi may tendency na pag tinanggal po yung mga damo ay sumasama yung halaman. Kaya nga sa atin, sa pag-iingat din natin, hayaan mo na kasi ganito yon, sabi na nga salita ng Panginoon, ano yung mga parang nagiging dawag at tinik? Ito yung mga cares of this life. Okay lang na magkaroon tayo ng mga concerns at cares sa buhay. Pero kapatid, huwag mong hahayaan na yung cares of this life, yun yung mag-choke ng salita ng Panginoon na yung naririnig. So how do you apply the word here? If you face challenges in life, narinig mong salita ng Panginoon, tapos biglang meron kang challenge na hinarap, don't lose focus. Hayaan mo na mas matindi or mas mabigat ang salita ng Panginoon versus the challenges. I am telling you, meron at merong challenges sa buhay. Sino ba naman ang hindi dumadaan sa mga yan? Pero kaya nga sabi ng Panginoon, in this life you will, diba? You will face tribulations, you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. At sabi niya, cast your cares upon me for I care for you. So matuto tayo na ibigay sa Panginoon ang mga cares and worries natin at mag-focus tayo sa Kanya. In that way, hindi po machuchoke yung salita ng Panginoon at magkakaroon po ng growth sa buhay natin. Meron pa pong chance na yung halaman na yan ay pwedeng lumago. Tanggalin lang po natin yung mga dawag at yung mga tinik. But of course, ang nais ng Panginoon, yung puso natin ay maging good ground. So, ano yung dapat nating gawin para maging good ground yung puso natin? If you're gonna look at the last verse for even sa Mark chapter, sandali lang po ha. Titingnan po natin dito sa Matthew 13:23. At ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, tig-60 at tig-30. Ito po yung puso na mabuti ay unang-una po nakikinig sa salita ng Panginoon at pangalawa, inuunawa ang kanyang pinapakinggan. Magandang ginagawa niyo sa life group. You are hearing the word and you are not just hearing it, but you're also meditating on it, you are understanding it, and not just that, but you are putting it to work. This is how we should do things, all right? So I believe that you have a good heart. Why is that? That your heart is like a good ground and that the word that is being planted in your heart is growing at ito ay lalago at mamumunga. Bakit? Because you taking part in the life group to hear and to understand the word, it's a very good step. So tell yourself, sabi mo sa sarili mo, I have a good heart. At sabihin mo din dyan sa kasama mo sa life group, you have a good heart. Amen? So there, you talk about this, kung paano pa natin palaguin ang salita ng Panginoon sa buhay natin at kung paano pa natin alagaan ang ating mga puso. Actually, madami pa po akong na-discuss po doon sa message. You can read it again dahil naniniwala ako na madaming prutas na nais ng Diyos na tumubo sa buhay natin. At alam nyo, ang mga prutas na yan, as we grow at as mamunga tayo sa buhay na ito, alam nyo kung sinong magbe-benefit, hindi lang tayo, bagkus yung mga tao sa paligid natin. So God bless you po sa inyong life group. You continue to meditate on that. Ano kaya yung mga prutas na nais ng Diyos na makita sa buhay natin? Na-discuss ko po dyan yung prutas ng answered prayers, yung fruit of the Spirit,
and even yung fruit po ng good works po natin. So yeah, mananiniwala ako na madami pa pong makikita sa buhay po ninyo, mga prutas na magbibigay ng glory, magbibigay po ng praise sa ating Panginoon, dahil ito po ay kanyang gawa at hindi po tayo, no? Hindi po natin sariling gawa yan. I declare blessings upon you, and thank you for what you're doing sa mga life groups. I also want to appreciate yung mga life group leaders. Sige po, pagpatuloy po natin yung ating paglago sa Panginoon. Lahat po tayo dito sa gawain na ito, patuloy tayong lalago at mamumunga, all for His glory. In Jesus' name, Amen. God bless you po.